Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po kayo. Narito po tayo ngayon ng 4 na minuto. Pasensya na po mga kakape. At tayo ay nahuli ng 3 hanggang 4 na minuto ngayong umagang ito. Magandang oras, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa ating lahat. Anumang pong oras na tayo ay butin ng ating pong programang Morning Coffee Devotion dito po sa Ilocos Norte, sa Lawag City. Sa oras ngayon, kami po at ako po ay nagpapasalamat sa inyo at purihin ang Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng buhay para makapagsama-sama at pagbulay-bulayang muli ang salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat? Happy Sunday morning to all of you dito sa Asia. Happy Lord's Day po sa lahat. Tayo po dito sa Ilocos Norte, sa awa ng Panginoon, since nagkaroon po tayo ng MECQ dito sa Lawag. Kagabi po o kahapon, wala pong nadagdag. Sana mga kakape ay patuloy itong magandang balita. At ang mga infeksyonan ay sana magkaroon ng malakas na pangangatawan at sila ay gagaling din pagdating ng araw. Maraming salamat sa Panginoon. At tayo ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa mga lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niya sa ating pong buhay. At hanggang ngayon, tayo ay buhay pa, nananatili pa dahil nga may kalooban o mayroon pa tayong dapat gawin na itinalaga o ibinigay sa atin ng Diyos. Yan po ang dapat natin ginagawa mga kakape, na hindi yung mga bagay-bagay na alam natin na pansarili lang po natin. Dapat isipin natin, ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit ako narito? What is the purpose of my life? Bakit ko pinapangalagahan ang buhay na meron ako? Para saan? Para kanino? Opo, tayo namulat mga kakape na tayo ay gumising at gawin ang mga daily task natin sa buhay, mga responsibilidad natin. Pero yung main thing kung bakit, yun po ang dapat natin ginagawa. Yun ay dahil meron pang gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Yun po ang dapat natin ginagawa. Maglingkod sa Kanya. So ang paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, let us remember, we are created by God for Him. Tayo ay ginawa o nilalang ng Diyos para sa Kanya. Hindi lang po para sa ating sarili lamang. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kaya ngayong umagang to, maraming salamat sa inyo. God bless you all. Sana ano man ang inyong hinaharap ngayon na sitwasyon sa buhay, that God will help you, that God will comfort you, that God will encourage you to stand firm. Patuloy lang tayo, magpakatatag tayo sa mga pagsubok sa buhay, lalong-lalo tayo mga nandito sa Lawag City, Ilocos Norte. Nandito tayo ngayon sa tinatawag na MECQ dito sa Lawag. Kaya tiis-tiis lang mga kape, makakaraos din tayo sa awa ng ating Panginoon. Good morning Uncle Arnel Valeriano at saka kay Auntie Elena, kay Ma'am Nida Pagirigan. Good morning Ma'am Nida Pagirigan. Kay Ma'am Telma Harap Alcon Ednilaw, Andres de los Santos Tina. Ayan, maraming salamat sa inyo for being with us again every day. Maraming salamat Manong Rizalito Lopez at ang kanyang asawa. Ano na nga ba ulit ang pangalan ng asawa mo, Manong Rizalito? Ayaw kong magbanggit ng pangalan, baka magagalit sa pag mali yung sabihin ko eh. Anyway, good morning Manang Charles Pon Respicio, Manang Louie. Good morning po. Sa lahat na nakikinig ngayon at kasama natin ngayon, ang mga nanonood, God bless you po. At bago po tayo pumunta sa ating panalangin, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kahapon walang naitala na naidagdag sa mga biktima ng COVID-19
dito sa loob ng Ilocos Norte. Ayan po ang update patungkol po sa COVID-19. Pero kailangan nating pagsabihan ang ating mga mahal sa buhay na huwag lalabas pag hindi kinakailangan. Yun po, para makaiwas po tayo na tayo ay lilipat sa atin ang virus na ito. So, bago po tayo manalangin, tayo po ay makinig muna sa awiting ito. Taos pusong pasasalamat. Good morning, Ma'am Emelda Marcos Paguyo. Good morning po. Engineer Mildred Alonso Ramos. Good morning. At sa lahat ng mga barangay officials ng ating pong barangay, kahit saan man kayo naroon ngayon, God bless you po. Lahat po kayo. Walang humpay. That God will bless you and give you peace. Taos pusong pasasalamat. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Good morning, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Ingat po kayo palagi. And to all the barangay officials. And of course, mga constituents. Good morning, Manang Los Biminda, Asuncion Gonzales. Nakita na rin kita dito. Cabildo Pascua. Salamat. Good morning, Dr. Modesty Ermina Corpus. Magandang umaga daw po sa lahat ng mga kape natin at kay Sir Orlando W. Carvida. Good morning po. Salamat po for joining. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ating sanang alalahanin ang mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pakatatandaan natin, kailangan natin siya. Kailangan natin ang kanyang salita. Kaya huwag tayong magsawa sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. At ating pong itong isabuhay nang sa ganon, ating pong ma-enjoy ang ating pong buhay spiritual dito sa ibabaw ng lupa. Magandang umaga, Romualdo Rivera Tibar. Maraming salamat for your understanding sa sitwasyon ngayon kasama ng asawa. Kasama niya si Jinky. Ayan. Ma'am Nena Amayon, magandang araw po sa inyo. God bless you po. Kaya Amana or Cousin Flordalisa Alonso Salvador. Maraming salamat. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya, mga kakape. Dahil nga, kasabi ng Panginoon, in everything,
Give thanks. Yan ang sinabi ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos na laging positibo tayo pagdating sa ating pananaw, sa ating kaisipan, at sa ating pamumuhay. Dahil nga napakalaga na dapat tayo mamuhay na mayroong tinatawag na pagiging positibo, dahil yun ay nangangulugan na tayo ay nagtitiwala palagi sa kamay o sa mga gawain, sa mga hakbang ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. Maraming salamat po for giving us life. Again, Lord, please forgive us for the sins that we have done. Sa lahat po, Panginoon, ng mga naisip naming hindi maganda, sa mga nasabi namin o salita naming masama, sa lahat po ng aming kinikilos at ginagawa na hindi po karapat-dapat at hindi nakapagbibigay sa inyo ng kasiyahan, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami makalapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Nilalapit po namin sa inyo ang bawat isang naririto, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, sa mga makikinig pa at manonood pa maya't maya sa darating pang mga araw. You know their situations. You know what they're facing right now. You know the circumstances that they are facing. And sometimes we lose hope. Sometimes we don't know what to do. But we thank you, Lord, for your promises that you will never leave us nor forsake us. We, your children, Lord. We thank you very much. We thank you for using also social media in order for us to reach the people, your people, to reach the world where we cannot go or we cannot visit. We thank you very much, Lord. Kaya po, kami po ay nagkakaisa ngayon sa panalangin. Nagmamakaawa sa inyo na inyo po kaming iligtas laban dito sa pandemyang ito. Palakasin mo po ang bawat isa. Sa mga na-infectionan na, that you may please heal them. Have mercy on them. Most of all, and most especially, we pray for their salvation. That you may please send your messengers to them. And through this media or social media, we will come to know you, Lord Jesus Christ, as our Lord and Savior. We thank you very much, Lord, for all your promises. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo ang mga lagi naming pinapanalangin sa inyo. Kagalingan, kalunasan sa kanilang katawan. That you may please heal them from their sickness or their illness, whatever the problem of their health. We pray that you may please strengthen them and heal them. Kagaya po, Panginoon, ni Janelle Sharp, sa kanyang po kalagayan, that you please continue to work in her life and her family. Ganon din po, Panginoon, kay Natalie Cheng. Patuloy po kayong magtrabaho sa kanya and please provide also their needs. Sa complete recovery ni Sir Nemesio Alipio Jr. Ibigay mo rin po, Panginoon, at provide ang kanilang kailangan. Kay Chiki Alonso, kay Manong LD Alonso, Manong Rafael Regasa, Manong Ilyo Asuncion. We pray that you may please protect them, that you may please heal them. Ganoon din po, Panginoon, si Ma'am Trinidad Cabigon, Evangeline Bendia, kay Ma'am Geraldine Manuel. Thank you very much, Lord. At sa complete recovery po ni Auntie Marilyn Raka Alonso. Good health na rin po sa bawat sa amin. Katulad din po ng Uncle Sammy, Uncle Jimmy, Uncle Flor, kay Auntie Irene. And we are praying also, Lord, for Manang Irene Laborte, for her good health. Give her strength. And of course, our loved ones, my mother, to our parents, to our relatives, who are we? Strengthen them.
Ganon din po ang mga inasam-asam ng bawat sa amin naririto ngayon. You know their hearts. You know what they are asking you to do for them. Lord, please do as you will. Katulad po ng kagalingan o kalunasan sa mga sakit ng aming mga masabuhay. Maybe ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, kanilang mga magulang, o ang kanilang mga kapitbahay, o ng kanilang mga relatives. We pray for healing, Lord. We thank you very much, Lord. Ngayon po, kami po ay lumalapit sa inyo. At patuloy po kayo na magtrabaho kay Christine Ednilao sa kanyang pong kalagayan sa pagtitraining. And to those who are with her sa training po, that you may please strengthen them at gawin mo po na matapos nila ang kanilang pong training at sila ay maging ganap na kawal ng aming pong gobyerno para tumingin at tumulong sa proteksyon at sa paglilingkod sa mga constituents ng aming pong bayan. Maraming salamat po. Please bless also their needs. And we pray also, Lord, for those who are facing struggle or who are struggling about the things that is happening to their lives. Maybe, Lord, may pagkakautang, may mga dapat gawin bilang responsibilidad. And you know their situation. We pray, Lord, that you may please help them to fix everything sa maayos na kaparaanan. And please, huwag mo po sanang silang hayaan na mapanghinaan ng loob. But they need to continue on because life must go on. Whatever situation is, we need to be strengthened. We need to have that courage na harapin kung ano yung pagkakamali at dapat itama. At ganoon din po, Panginoon, kung ano ang tama, yun po ang dapat namin ginagawa palagi. So, oras na to, Panginoon, we are praying for your grace to our government, to our President, to the senators, sa mga congressmen, whatever problem, Lord, that you may please pour on your mercy to them, to us, even to our governor, to our mayor, and to our barangay captain, at sa lahat po, Panginoon, that you may please continue to help us to obey you, to be in subjection to the guidelines that our government gave us for our safety, what we call health protocols. Maraming salamat po, Panginoon. Bless the teachers, all the teachers, Lord, give them wisdom, more patience, and love, good health, that you may please give them also. And please, Lord, gamitin mo po ang bawat teachers na maging blessing po sa mamamayan, sa mga estudyante. Maraming salamat. Please protect us, Lord, all of us. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Bantayan mo po ang bawat sa amin sa abroad at dito sa aming pong bayan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa panalangin. Yes, good morning. Yani Arellano Rabi, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagsama. Jeff Alonso Cas, maraming salamat. Rogelio Alonso Reyes, of course, kay Amanang Kulya. Good morning. Shermina Pascual. Ayan po. Ayan. Salamat sa lahat. Camille Claire Almonte sa Malaysia. Ayan. Okay, let's proceed po sa ating pong lesson ngayong umagang ito. At ang ating pong pag-uusapan ay napakahalaga na ating pong pag-aralan nang sa ganon maging mas maayos po yung ating pong kilala sa mga tao na nasa tinatawag nating kinauukulan o sa tinatawag na nasa sandali at hindi ko makita yung aking outline. Ba't ganun? Nawawala siya. Ayun. Yan, nakita ko na. Nasa likod ng ating pong cellphone. Hindi ko makita.
Okay, ang ating pong pag-usapan, gaya po ng ating pong naunang mga tinalakay na mga nakaramang araw, patungkol po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Opo, yung ating pong tamang paglilingkod o yung ating service. Sa service natin sa Panginoon, service natin sa ating kapwa. And we have learned about having an ambition. Dapat magkaroon po tayong ambisyon. Kung ano yung ating maging karir, kung ano yung mga binigay sa atin ng Diyos na nataglay, na abilidad, talino, o ano pa man ang binigay sa atin ng Diyos ayon sa spiritual gift o sa mga binigay sa atin. Maaaring ikaw ay isang teacher, organizer, preacher, pwede na ikaw ay giver, encourager, meron kang gift of mercy o gift of serving. Pwede po natin gawin yon at alamin, i-develop, at ating pong i-dedicate sa ating Panginoon nang sa ganoon tayo po ay maging kagamit-gamit sa trabaho ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Opo, yan po ang huwag nating tatanggalin sa ating isipan, na tayo po ay manlalakbay lamang dito sa ibabaw ng lupa. Dati ang panahon na tayo po ay papanaw o tayo po ay magpapaalam sa mundo. And we will go to our final destination. If tayo po ay nagsisampalataya sa ating Panginoong Diyos at tinanggap natin ang ating pong Savior na si Jesucristo sa ating pong buhay, ating siyang kinilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay merong uwian. According po sa John chapter 14, sinasabi doon mga kapatid, let not your heart be troubled. You believe in God, whatever situation that you are facing right now. Nandito ang pandemya, nandun lahat ng problema, dumarating ang mga problema, may pinasukan tayong problema. Ang sabi ng Diyos, let not your heart be troubled. May mga pag-uusig, may mga taong galit sa atin, may taong gustong sumira sa atin. Ang sabi ng Diyos, let not your heart be troubled. At ang sabi ng Diyos, believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ang sabi ng Diyos, I will come again and receive you unto myself. Dahil meron ako inihanda para sa inyo doon sa kalangitan. Maraming mga mansyon, doon tayo titira. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, sige, maraming paghihirap dyan sa ibabaw ng mundo. Maraming pag-uusig dyan, pero huwag kayong mag-alala. Temporary lang yan. Pero naghihintay sa inyo ang eternal abode na kung saan ito ihinanda niya para sa ating lahat. Doon tayo maninirahan kasama ng ating Panginoon na nagligtas sa atin. Oh, what a glory. Darating yung time na yon, mga kakape. Pero, for the instance, nandito pa tayo. Meron pa tayong dapat gawin. Kaya dapat ating paglingkuran ang Diyos na gumawa sa atin. Yan po ang ating pong isa puso. Dahil tayo ay nilalang ng Diyos o ginawa ng Diyos para sa Kanya. Hindi lang po para sa ating sarili lamang. Maglingkod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa kapwa. At maglingkod tayo na may tinatawag na kababaang loob o tinatawag na pagpapakumbaba. And our passion as servants of God should be the thing that glorifies Him and the thing that makes Him happy, joyful in our lives, na maging kagamit-gamit tayo sa Kanya. Yung tinatawag na pasakop sa Kanya at yung tinatawag na pagsisiwalat ng Kanyang salita sa iba. Hindi lang po trabaho yan ng mga preachers. Hindi lang po yan trabaho ng mga Bible teachers. Ang trabaho po ng pagsisiwalat ng salita ng Diyos o ng ebanghelyo ng Diyos ay responsibilidad na ibinigay sa bawat mga mananampalataya ni Kristo. Lahat ng mananampalataya kay Kristo, lahat po tayo nanampalataya sa Kanya at kumikilala sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pakatatandaan natin, it is our responsibility to spread the gospel, especially to our loved ones, to our family.
at sa ating pong komunidad. Yan po ang ating pong laging tatandaan. And to have this achievement, para makamit natin ang tagumpay, umaabot natin ang tagumpay. Yung tagumpay na sinasabi natin dito mga kapatid, ay hindi lang yung tagumpay na magkaroon ng mga material na bagay, but yung tagumpay na ginagawa natin, yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, whatever vocation, whatever yung trabaho o profession na ginagawa natin, that we are doing it for the glory of God. Yun po ang matindi doon, yun po ang mahalaga doon, na ginagawa natin yung ating pong trabaho o whatever the possessions that we have or professions that we have, gagamitin po natin para sa Kanya yon, sa Kanyang ikalalahati, and to achieve or to have this what we call peace inside, peace within. Ay ito tinasabi nating joy inside. Yun po ang mahalaga. Hindi po natatawaran ng kayamanan ang tunay na kahinahunan o kapayapaan. Ang Diyos lang po makapagbibigay nun sa atin mga kape, habang naglilingkod tayo sa Kanya ng taos puso. And let us always remember, gagawin natin lahat ng ito hindi po para pakitang tao o magpapansin lang sa kapwa. Dapat ginagawa natin ito for the glory of God, dahil para sa Kanya wala nang iba. Yan po mga kapatid at mga kaibigan. At kahapon po ang ating pong pinag-usapan ay patungkol po sa excellence. Yung nagagawa natin, yung mga bagay-bagay na sa pinakamataas na antas, kumbaga yung pinakamataas na ating pong makakayanan. Let us do it, let us do things, let us do our best na maabot po natin yung tagumpay sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos. So when we say tagumpay, yun nga po, yung mas maibigay natin yung karapat-dapat para sa ating Panginoon, to the extent na siya po ay natutuwa at matutuwa sa ating buhay. Hindi naman po yung achievement na marami tayong nagawa, but in everything that we do, yun po ay ginawa natin para sa Kanya. Kahit kalit-liit ang bagay yan, basta ginagawa natin yung best natin, at ang Diyos ay matutuwa dahil ginagawa natin to, para hindi magpapansin kay Miss or kay Mister o kay sino pa man yung gusto nating bigyang pansin, at para sila ay makuha natin ang kanilang atensyon. Hindi po yung dapat. But in everything, kalilitan man yan o malaking bagay na ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. Yun po. At pinag-usapan natin yung tinatawag na ethics and standard kahapon, yung tamang prinsipyo o pilosopya at pamantayan. Yan po ang ating pinag-usapan kahapon. If those who are new to our morning coffee devotion, pwede nyo pong balikan kahapon yung ating po napag-usapan tungkol po sa tamang prinsipyo na dapat natin ginagawa araw-araw. At if you want to check it, sa ating pong Facebook, sa ating pong wall, nandyan po. At kung gusto nyo pong i-visit doon po sa ating YouTube channel, nandun din po mga kakape, at makita nyo yung ating pong link ng ating YouTube channel dito rin po sa Facebook. Kaya maraming salamat sa inyo. So magkaroon tayo ng tamang prinsipyo. Yun po ang ating pinag-usapan kahapon. O yung tinatawag na pamantayan. Bakit ginagawa natin ito? Ano ba dapat ang ating ginagawa in order for us na yung ating pong buhay ay maging katanggap-tanggap at kagamit-gamit, at natutuwa ang Diyos, matutuwa ang Diyos sa ating pong buhay. And we have that explanation or that example na nakuha natin doon sa Philippians chapter 4 verse 8 at saka verse 9 yata yun. Yung sinasabi ng mga kapatid, that yung sinasabi, think of these things, kung ano yung mga bagay-bagay na natotoo, katotohanan, yung ba ay puro o pure, good report, yun mga yon, mga checklist kung paano tayo gumawa o gawin, bago natin gawin ang isang bagay, ito ba ay honest? Parang ganun. Nandun yung mga checklist ng mga kapatid sa Philippians chapter 4 verse 8. Ngayon pa man, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napakalaga na ating intindihin at unawain, nang sa ganun, mas maayos po ang takbo ng ating pong pamilya, ng ating pong komunidad, ng ating pong trabaho, o ng ating gobyerno. Ito po ang ating pag-uusapan. Yung pagpapasakop sa ating mga superiors, o pagpapasakop sa mga nakatataas, o sa kinauukulan.
Maybe some of you will say, parang na pag-usapan na natin yan. Iba po yung bagay na ating napag-usapan o yung mga pinag-usapan natin noon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mas direct po patungkol po dito sa paksang ito. Patungkol po sa ating kinaukulan po sa ating pong mga nakatataas. Ayan po. When we say superiors, it would be if you are a member of Armed Forces of the Philippines, sa mga Philippine National Police, pwedeng magkaroon ka ng mga seniors, mga senior officers, o mga nakatataas pa sa na rangko ng inyong ng inyong pong kampo. Yan po ang ating pong tinatawag na superiors o yung mga nakatataas o mga nasa kinaukulan. If you are in the government, nandyan po ang presidente. Sa business, nandyan po yung owner, yung OIC, or yung president. Kung nasa trabaho ka, nandyan yung tinatawag nating manager o employer. Kung nasa school ka, nandyan yung mga teachers, nandyan yung school heads. Kung ikaw ay nasa isang organisasyon, nandyan yung president o whatever you call your leader. Pwedeng mayor, pwedeng governor, whatever the organizations that you are in, kailangan nating malaman that they are superiors na kailangan nating pagbigyan pansin at sila ay dapat na ating pong sinusunod o nagpapasakop dapat tayo sa kanila. Ngayon, when I'm saying organizations, I'm not referring to all the organizations. Ang pinag-usapan natin dito organizations ay yung alam natin na organizations na legal at tama. Yung tamang ipinaglalaban, ang kapakanan ng bawat isa, hindi lang po sa benepisyo ng iilan. Parang ganon mga kakape. Anyway, pwede kung ikaw ay sa local government unit, nandyan yung governor natin, nandyan yung mayor natin, sa komunidad, nandyan yung punong barangay, o nandyan yung mga officials. At sa pamilya, o sa family. Sa family naman, mga kapatid at mga kape, nandyan naman ang ating ama o ng ating ina. Nandyan yung parents natin. Kaya, ito ang ating pong pakatatandaan. Anong sinasabi ng Biblia? Ano mga dapat natin pag-usapan ngayon? Ano bang tinuturo ng Biblia patungkol dito? Ito po ay makukuha natin at mababasa natin sa libro o aklat ng Titus. Titus chapter 3 verse 1 to 2. Itong sinasabi mga kape. Titus chapter 3 verses 1 to 2. Dali po, hinihingal ako. Okay, babasahin ko po. Put them in mind. Ilagay mo sa isip nila. Yan. Put them in mind. Ilagay mo sa isip mo. To be subject to principalities and powers. To obey magistrates. To be ready to every good work. To speak evil of no man. To be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Sa Tagalog, itong sinasabi. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno. Pasakop sila sa mga pinuno nila. Sa mga may kapangyarihan, pasakop sila sa kanila. Na mga masunurin, magpasakop na mayroon tinatawag na pagiging masunurin. So that is the fruit of that is the outcome of submitting or submission, mga kakape, to be obedient to their leaders or to their superiors. Yan po mga kakape na mga magmasunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Let us always be ready to do good works or good work. Yun po. Bilang mga anak ng Diyos, hindi po dapat masama yung ating ginagawa. Tama po ba? So, alam natin that in everything, it is natural ng ating pong sarili, ang ating pong kaugalian. Lumalabas po yung tinatawag na yung kaugalian natin na masama.
Pero, if you are a Christian, bilang mga anak ng Diyos, dapat ang lagi nating pinaghahandaan o inahanda yung kung paano tayo maging mabuti o makagawa ng mabuti sa kapwa. Yung iisipin mo pa lang, bago mo sasabihin, yung bagay na gusto mong sabihin, at kung alam mo na ito ay mali at hindi dapat sabihin, dapat hinuhold na natin yan. And let us think of the things that are good. Kaya nga meron tayong napagtuturan nun eh. The more we think for what is right, the more tendency that we can do what is right. So, the more we think for what is right, kung ano yung tama na nilalagay natin sa ating kukote, lagi nating iniisip, yun po, mas madali din nating gawin ang mabuti o tama. Kaya, kung pwede, ang sinabi ng Diyos kasi doon, do not give space to evil, na walang dapat space ang masama sa ating buhay, sa ating isipan. Nang sa ganon, hindi po masama yung ating nagagawa sa kapwa. Kaya isipin natin palagi, paano ba ako maging blessing sa ibang tao? Ano bang yung mga dapat ginagawa ko? Ano bang tinuturo ng banal na salita? If God will be the one to decide if Jesus Christ is in my situation right now, what should He do? Ano ang kaya ang gagawin ng Panginoong Jesus pag siya ang nasa sitwasyon ko ngayon? Siyempre alam natin hindi magsasalita ng masama yan. Alam natin na hindi magagawa ng hindi kabubuti ang ating pong Panginoon. But let us always consider, ano nga ba ang gagawin ng Panginoon sa Kristo sa sitwasyong ito ngayon? Yun po ay napakalagang bagay na tanungin natin sa ating sarili o katanungan sa ating sarili para mas maging maayos po ang ating pong mga decisions o mga ginagawa o sinasabi sa ating sa kapwa. Kaya yan po, napakaganda. Doon pa lang may lesson na, di ba? Bago tayo gumawa ng isang hakbang o isang bagay, magsalita ng isang salita, isipin natin, kung si Kristo kaya ang nasa aking sitwasyon ngayon, ano ang kanyang gagawin? At tiyak, doon tayo, tuturuan tayo na gumawa ng tama. Opo, yan ang sabi ng ating pong talata, maging masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol kanino man, na huwag makipagtalo. Huwag tayong makipagtalo. Huwag tayong makipag-away. Kundi mapakahinhin at magpakahinahon. We should have that meekness sa lahat ng tao. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Pagpatuloy natin sa Romans chapter 13 verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, o kung sinong lalaban sa may kapangyarihan, resisted the ordinance of God, linalabanan din daw natin ang ginawa o order ng ating Panginoon. And they that resist shall receive to themselves damnation. Ayan, siya mga lumalaban sa ating autoridad na ginawa o itinalaga ng Diyos, nilalabanan natin ang Diyos, at meron darating sa atin tinatawag na kahatulan. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga pangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalansang o lumalaban sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalansang o lumalaban. Yan po. At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanyang sarili. 1 Peter chapter, daming mga bersikulo to mga kakape. Kaya napakalaga ang ating pong pagsubmit sa atin sa kinaukulan o sa mga nakatataas. Ayan po. 1 Peter chapter 2 verse 13. Submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake. Ganda, di ba? Whether it be to the king as supreme, or unto the governors, or unto them that are sent by him
for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. Kaya napakahalaga, mga nasa kinaukulan o nasa mga takas-taasang mga pwesto ng ating gobyerno o whatever, sa trabaho man, sa business or whatever. Hindi yung puro sita o puro pamumuna dapat ang ating ibinibigay at pinapakita sa ating mga tao. But instead, let us also reward them for the things that they have done that is good for our group or for the company or for the government. Yan po mga kapatid. That's why dapat meron ding reward para ma-encourage natin sila na gumawa pa lalo ng maraming mga kabutihan sa kapwa o kabutihan o kaayusan sa kanilang trabaho o sa kanilang pong sa kanilang organisasyon kung nasaan sila. Napakahalaga po nun dahil ang sabi dito mga kapatid that they are there or unto the governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers para tawag dito, ipanis yung kanilang parusahan ang mga gumagawa ng masama at kanilang purihin ang mga gumagawa ng kabutihan o mabuti. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng mga tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihigante sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng kabutihan o masama. Sa mga talatang ating nabanggit o binasa, maliwanag na tayo ay tinuturuan na maging masunurin sa nakatataas. Sa madaling salita, magpasakop tayo sa kanila. Bakit sabihin mo, talaga? Ayaw ko nga sa kanya eh. Hindi ko siya type. Ba't ako susunod sa kanya? May mga ganun din, di ba? Naalala nyo, napapansin nyo, pagdating sa mga organisasyon, halimbawa, when it comes to election, di ba? The table of, ano bang tama? Nakalimutan ko na. Okay, the office of being president is now open. The table is now open for nomination for president, parang ganon. Mali yata. Anyway, alam nyo na yon. So, meron magna-nominate dyan. Okay? The table is now open for nomination. Okay? Sa pagka-presidente. Yun, mas maayos yun. As may magna-nominate, I respectfully nominate so and so for president. Okay? Meron namang mag-nominate. I respectfully nominate blah and blah for president. And then, I move that the nomination be closed. I second the motion. Yun na yun. Magkaroon ng division of the house. Sino may gusto dito sa taong ito? Sino may gusto sa taong ito? Kung sino yung majority vote, siya yung mananalo bilang presidente. But ang problema ganito, yung mga hindi bumoto sa kanya ayaw magpasakop. Tama kaya yun? Hindi naman tama yun, di ba? Unfair yun. Yung demokrasya. Pero dapat sumunod tayo. Kung sino nanalo, siya ang ating suportahan. Anyway, ito, papasakop ako sa kanila. Hindi ko nga siya type eh. Ayaw ko sa kanya. Pwede, ay nako, di mangyayari yan. Mas marunong ako sa kanya. O may mga ganun, di ba? Bakit siya ang leader ko? Mas magaling naman ako sa kanya. May ganun eh. May ganun. Oo. Totoo yun. Kahit sa mga organisasyon o whatever. May ganun mga kape. May ganun mga klaseng tao. Sabi nila yun, ay nako, nakasibangot pa yan. Hindi mangyayari yan, di ako mapapasakop sa kanya. Mas marunong ako dyan eh, mas magaling ako sa kanya. O, di ba? In your dreams, mas matalino ako sa kanya. Yan, grabe, yung mga taong ganun. Ang hirap sa isang organisasyon na meron mga ganyang tao, pero hindi natin matatanggal yon. Dahil nga, para sa ating ding pagka para din sa atin yung mga bagay na yun. Para mas matatag tayo, matatag sila, at mas maging maayos po ang ating pong pamamalakad o pagiging isang leader. O if you are a leader. Okay?
Mas naniniwala sa akin ang mga nasa ibaba ko. Kaya ako dapat ang nasusunod. O pwede natin i-apply ito sa politiko, sa gobyerno, pwede natin i-apply ito sa mga kapulisan, di ba? Siya ang leader ko, oo, pero ako mas maraming naniniwala sa akin. Kaya dapat ako ang nandun sa kanyang pwesto. Ganun, di ba? May mga ganung bagay. Yan. Sa bahay naman, okay, ito maganda to. Sa bahay, kinakatakutan ako ng mga parents ko at kapatid ko. Kaya ako ang boss sa bahay. Naku, may mali doon. May mali doon, mga kape. Hindi porket feeling mo kinakatakutan ka, siguro dahil may problema ka o ano pa man. O sadya talaga na meron kang attitude. Kaya ganon. Hindi dahil takot sila. Pero dahil careful lang sila sa'yo. Feeling mo naman, boss ka na. Hindi tama po yun. Sip-sip lang yan, kaya lang leader namin yan eh. Kaya ayaw kong magpasakop sa kanya. Sip-sip lang yan. O ganon, sige. Marahil wala sa mga nabanggit ang halimbawa na nasa isipan mo. At may iba kang dahilan upang hindi magpasakop sa mga nakatataas o kinaukulan. Makinig ka mabuti. Nais kong pag-aralan natin kung ano ang katuruan ng Biblia patungkol sa nakatataas. Titus 1, ang sabi doon, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good works. Yan ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, put them in mind. Isalaksak mo sa kanilang kaisipan na sila ay dapat magpasakop sa mga pinuno o sa mga may kapangyarihan, sa mga nakatataas, sa mga taong nasa kinaukulan. Let them be in subject to them. Yan ang sinasabi ng ating pong leksyon sa tinatawag natin, sa mga superiors natin. Okay, ito, makinig kayo mabuti. God is the source of all authority. Opo, siya po ang may akda nun, siya po ang gumawa nun. Opo, nakita natin kanina mga kapatid. Each member of these authorities or these groups or these institutions ay mahalaga. Pero merong leader. Okay? Merong tinatawag na kinaukulan o nasa tinatawag na sila yung tinatawag na mga nakatataas. Autoridad. Opo. Kung sa pamilya, nandyan yung husband. Ito yung plastar o tamang pagkaayos ng isang institusyon na ginawa ng Diyos. Tandaan natin yan. God is the source of all authorities or of all authority. Sa pamilya, okay, God ordained human authority in 4 areas. Okay? 4 ito. Sa pamilya, sa gobyerno, sa church, at sa business. Okay, ito. Pamilya. Sa pamilya, nandiyan ang ama. Susunod sa kanya ama, yan yung ina. Husband, wife, and children. Yan po ang tamang ayos o pagkaayos ng ginawa ng Diyos na institusyon o autoridad. Ama, hindi dapat ang leader, kung mayroong mag-asawa, ama at saka ina, hindi dapat yung ina ang leader. Ang leader dito, ang final authority under God, ay yung husband. Hindi porket mas maraming pera ang babae, siya na yung magiging leader. Hindi ganon. Okay? Dahil kung mag-asawa kayo, conjugal. Wala dapat mas mayaman o mas mahirap sa kanila. Opo. So, ito po yung tama. So, God entrusts husbands with the leadership of the family unit. So, ama yan. Napag-usapan na natin yan. Okay, let's go to government. Nandyan yung national leaders, nandyan yung local officials o LGUs, at nandyan din ang mga netizens o mga citizens. Hindi netizens citizens. Ayan po ang tamang pagkakaayos ng gobyerno
So, dito sa salita ng Diyos, sinasabi ng Diyos sa atin na respetuhin natin sila at tayo magpasakop. Paano na pag mali yung ginagawa? Paano na pag mali yung pinapagawa? Pag-usapan natin mamaya. Sige, punta tayo sa church. Sa church, nandyan yung church leaders, nandyan yung pastor, deacon, elders, ministers, nandyan yung bishop, nandyan yon, priesthood, whatever. Sa church, mga kakape. Ngayon, ang tinatawag dito na kaayusan, dapat meron pa rin church leaders. And under the church leaders, nandyan yung mga church members. But the church leaders are under God. Tandaan natin yan, mga kakape. So, it's very important for us to realize and to be in subjection with these institutions that God ordained, okay? Na ginawa ng Diyos para sa atin, mga autoridad na ito. Napakahalaga na ating pong laman. Let us go to business. Sa trabaho. Nandyan yung employers, nandyan yung employees. Hindi yung employees ang leaders. Hindi ang employees ang managers. Nandyan ang employers. Okay? Employers are challenged to act with equity and care as they oversee employees. Mahirap po. Kaya pakamamahalin natin, suportahan natin sila, ang mga employers natin. Kung ikaw nandiyan sa abroad, meron kang employer. So, nandiyan ka para ayusin at tulungan ang iyong employer. Hindi ikaw ang hindi ikaw ang nagmamay-ari ng business niya, o hindi ikaw ang nagmamay-ari ng tahanan niya. Ikaw ay nandiyan para tulungan sila. Magpasakop tayo sa kanila. And even in our jobs, nandiyan yung ating managers, nandiyan yung ating pong mga employers. Kailangan nating magpasakop sa kanila. Now, balik tayo doon sa tanong kanina. Paano pag mali ang pinapagawa nila sa atin? Okay, ito na tayo. At dito na rin tayo siguro magtatapos. Kasi ang oras na 6:26. Okay, ito. Ano dapat ang ating ginagawa? Tandaan natin, government is of God. The powers that be are ordained of God. Ito ay ginawa ng Diyos. Okay, ito. Paano na? Ganun pa man, may mga bagay-bagay na ating dapat gawin ayon sa Biblia. Ano dapat ang ating gagawin patungkol sa pagpapasakop sa kanila? Nabasa natin kanina. Laging handa na magpasakop at laging handa na gumawa ng kabutihan o mabuti. Ito. Huwag magsalita. Anong dapat natin gawin? Huwag magsalita ng masama laban sa kanila. Ito, Titus 3:2. Ibig sabihin, huwag tayong backbiters. Ibig sabihin nun, pag may reklamo tayo sa kanila dahil ayaw natin yung ginagawa nila, dahil mali, mayroong tamang paraan yun. Mayroong tamang paraan. Ano ang tamang paraan? Mamaya, okay. Pero ito yung sinasabi ng Titus, chapter 3, verse 2. To speak evil of no man. Okay? Huwag magsalita ng masama tungkol kanino man o sa kanino man. At huwag makipagtalo. Okay? But be gentle, showing all meekness unto all men. Sa mga nasa eskwelahan, let us remember na dyan ang principal. Ayun yun. Nandiyan ang principal, tulungan natin, suportahan natin. Yung ang tanong kanina paano pag masama yung kanyang pinapagawa, hindi tama? Okay, let me say this sa ganitong paraan. Kung walang mali sa pinagawa sa iyo ng kinaukulan o sa nakatataas, suportahan natin. Paano na pag mali? Ito, let us appeal to them humbly and prayerfully. Ito. Nasaan na? Patalong-talong kasi yung ginawa ko sa pagtuturo kanina. Anyway, ito. Bakit kailangan kong magpasakop sa kanila? Pag-usapan na natin yan. Sandali lang po medyo nawala ako dun sa aking outline. Okay, anyway, it's in my mind. Ito yun. Paano pag mali yung binabagawa nila sa'yo?
that we have always the right to appeal. Apo, appeal. Na sabihin natin sa kanila ang nasa ating kalooban o nasa ating pong kaisipan na tama. But we will not go to them to humiliate them. Hindi tayo lalapit sa kanila para pahiya natin sila, but to help them to do what is right. So make an humble appeal. Usapin natin sila. Boss, sir, ma'am, pasensya na po pero hindi ko magagawa yung inyong pinapagawa dahil ako ay anak ng Diyos at hindi tama yung bagay na yan. And you are always ready to face whatever the circumstances or whatever the outcome of your appeal to them. Kung tatanggalin ka sa trabaho, so be it. Matutuwa ang Diyos sa'yo, bibigyan ka ng ibang trabaho. So make an humble appeal. Pupunta ka doon humbly and prayerfully. Bago ka pupunta doon, manalangin ka, usapin mo ang Diyos. At sabihin mo, Sir, sorry, hindi ko magagawa pinapagawa mo. Baka meron kang gustong ipagawa sa akin na hindi yan. Yun po gagawin ko para sa inyo. Basta isa kabubuti ng ating gobyerno, para sa kabubuti ng ating grupo, para sa kabubuti ng ating samahan. Yan po ang ating pong leksyon ngayong umaga ito. Magpasakop sa ating mga superiors. Okay. So, kahit ano paman po ang ating kalagayan o sitwasyon, ang ating pong katayuan sa buhay, tandaan natin ang mga leaders na yan ay inordain o yan ay inayos ng Diyos, binigay ng Diyos para sa ating ikabubuti, to punish evil and to reward or to praise those who are doing good. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, let us always get ready to obey and to do good works and to appeal kung meron mang mga bagay-bagay na alam nating hindi dapat na ipinapagawa ng ating o nasa nakatataas o nasa kinaukulan. Yan po mga kakape, ano parang ginagawa natin ngayong mga araw o itong araw na to. God bless you and God will protect you, and always be prayerful sa ating pong sitwasyon ngayon. Let us always praying that God will help us, that God will pour His mercy upon us, that He will heal each every one of us and protect us from this pandemic. Maraming salamat. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po for the lesson in which mahirap pong intindihin, kaya mahirap mag-gets, but I know Lord that meron kaming natutunan dito. Maaaring laban ito sa aming pong katayuan, but alam po namin na kayo po ay nagtuturo o tinuturo ang mga bagay-bagay na to nang sa ganun mas maging maayos po ang takbo ng aming pong buhay ayon sa mga tao na ipinagkatiwala mo sa amin na maging leaders namin. At ang kalooban niyo, Panginoon, kami po ay magpasakop sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Lord, for everything. Again, please forgive us for the sins that we have done. Please bless the birthday celebrants today and bless your day. Help us today as we walk, as we live for you. Maraming salamat for the blessings. Bless all the viewers and the listeners at lahat ng Panginoon, lahat kami, Panginoon. We thank you, Lord. Please provide the needs of our family. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo ay awitin at patutugin natin ang birthday song para sa mga magbe-birthday ngayon. Magandang oras sa ating lahat. God bless you all. At sa mga magbe-birthday, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa boyfriend ni Ma'am Simon. Ayan, nakita ko sa Facebook yan, Ma'am Simon. Ma'am Monchi. Ayan. Happy birthday sa iyong partner. Happy birthday kay Ramos JR, kay Joshua Dalere dyan sa Bidig. Happy birthday kay Ian Lamor dito sa Cavite. Kay Elizabeth Gaviran dyan po sa Zamboanga. Happy birthday sa iyo.
Kay Jamay Salvador, Jamail Salvador, happy birthday. Kay Faith Nicole Salvador, at kay Kathleen May Rumusod, happy birthday sa iyo. Ayan po ang mga birthday ngayon. God bless you. May God bless you more with good health and more birthdays to come. Okay, maraming salamat. Ma'am Monchi, Ma'am Simon, God bless you po. Yes, maraming salamat Manong Edwin Nagkabili. Thank you very much Ma'am Telma, harap po kay Nilaw. Magpasakop tayo sa ating pastor. Yan. Sa church ninyo, magpasakop tayo sa kanila. Brian K. Alonso Rio, good morning, maraming salamat. Al Moria, thank you very much. Al Moria, yan po. Nabian Rose Asuncion, maraming salamat. Jocelyn Tariman Corpus, ganos kayo, Barangay Policemen, God bless you. Sa ating po sitwasyon ngayon, istis lang po. Maring Castillo Alonso, maraming salamat. Sir Sampayan, Rosel Abungal Alonso, ma'am, good morning, maraming salamat po. Kasin Margie Aglipay, Rodel Domingo, maraming salamat po. Manong Franklin Simeon Santos, maraming salamat Manong Frank. Jonathan Collado, good morning, maraming salamat sa iyo. Ma'am Juan, Kian Savion Corpus, ingat ka dyan, take care all the time Kian, nandyan sa ngayon sa ibang bansa. Good morning, naimbag nga oras mo dita Kian, kumusta niyo mamang mo agad-anad ka dita, singsingpet ka, ken mo baybayan ni mamang mo. Oin, makawit ka tulad dito, tumalpas di lockdown dito ilawag. Aya, Kian, thank you very much. Okay, Sonny Boy Bagay Daleri, good morning. Good morning. Ma'am May Aljen, maraming salamat po dyan sa King. Maraming salamat. Thank you for continuing prayers to my door. Yes, ma'am. We will always pray for your daughter. Maraming salamat po, Ma'am May Aljen. Dyan po sa England. Pilomena PJ, maraming salamat. At sa lahat na mga kasama natin ngayon, Maureen Sigarvida, kumusta kayo dito? Manang, God bless you, ingat kayo palagi. Okay, Felix Lorenzo. At sa lahat ng mga kasama natin ngayon, hindi ko man kayo napangalanan lahat. Alam niyo po sino kayo, God bless you po. At maraming salamat po. Kita po tayo mamaya sa Sunday School, if you will, sa aming pong church. Magtuturo po ako mamayang 8:30, online. Ayan po, mga kapatid. Dahil nga po, 5 lang ang pwedeng magsimba ngayon sa mga simbahan. Grabe, parang hirap ng ganun dito sa Lawag City. Anyway, okay, ito po ang inyong lingkod, lagi nagsabi sa inyo na sa lahat ng bagay, unahin natin ang Diyos. God first. Tandaan natin yan. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Lalo sa mga frontliners ngayon. At sa mga nangailangan na mga kabarangay natin. Pray for our family, the community, our country, and for the world. God bless us all. Merry Christmas. And I love you.